na ako sa office, sunod ka na lang. Tinungan ko na lang si sir sa sinabi niya na matapos kaming kumain lahat. Napatingin ako sa kanilang tatlo nang sabay-sabay silang bumuga ng hangin. Grabe, parang nakalimutan kong huminga. Ani Aldrin habang sunod-sunod ang malalalim niyang hininga. Buti nakakakain ka na maayos, sarap ni sir. Si Danica naman. Eh ikaw ba naman na makasama mo araw-araw, hindi ka masanay? Sambit naman ni Leticia. Pero teka nga mga bakla, seriously nagpaalam sa'yo si sir? Iba na yan. Ayan na naman sila sa pang-aasar nila. Bihira lang kumain dito si sir tapos first time siya sumabay sa mga empleyado niya. Maliban sa'yo dati nung una. Hindi kaya the feeling is mutual? Napapikit na lang ako sa kanila saka tumayo. Saan ka pupunta? Tanong ni Aldrin na naglakad na ako paalis. Sa office. Sambit ko habang nakatalikod sa kanila. Kahit kailan talaga mga ususera. Friday na ngayon, ang bilis ng araw. Pareho kaming busy ni sir sa laptop. Huwag ka nang umuwi mamaya, diretso na tayo sa salon. Nilingon ko sa sir nang magsalita siya. Kailangan pa bang mag-ayos ako doon, sir? Tanong ko sa kanya at napatingin din siya sa akin. Of course. Napabuntong hininga ako dahil ang mahal-mahal ng paayos. Eh kasi naman sir, kalahati na po ng sweldo kung ginagastos niyo sa akin. Dress pa lang ang mahal na. Oo, nagmumukha akong elegante at parang yayaman sa ayos sa tatamit ko. Pero ayoko maging social climber. Don't worry about that. Ako nang bahala. Eh, ano po kasi sir Aangal pa lang sana ako nang putulin niyan sasabihin ko. I said don't worry about that. Hindi na lang ako nagsalita. Ayoko na makipagtalo sa kanya. Ibabalik ko na lang sa kanya yung mga damit or kung ayaw niya, edi ibenta ko kay bakla na nasa salon saka ako ibabalik sa kanya yung pera. Dumating ang oras ng uwian at kita kong pag-ayos ni sir sa table. Saka tumayo. Let's go. Aniya kaya tumayo na rin ako at naglakad na kami palabas ng office. Samantha! Dinig kong sigaw ni Aldrin. Huminto ako at tilingon sila pero binalikan ako ni sir. Let's go. Aniya. Ibinalik ko ang tingin sa kanilang tatlo. Ay, kasama si sir, si Aldrin. Ayan kasi, iistorbo ka pa. Si Leticia naman. Sumenyas naman silang mauna na ako at iba na naman ang mga ngiti. Sumunod na lang ako kay sir at sumakay sa kotse niya. Diretso na rin sa butik at salon nila bakla. Good afternoon, sir, ma'am. Bati ng isang babae. Bakit hindi si bakla ang sumalubong sa amin? Pagpasok namin sa loob ay nagpapaayos din at si bakla ang makeup artist. Busy pala. Tumingin siya sa akin na mapansin niya ako sa may salamin. Ay, Samantha, ikaw pala. Tinigil niyang pag-ayos niya sa customer niya. Sino naman ang kasama mo ngayon? Papaayos ka? Talong niya sa akin. Ako na una dito kaya ako tapusin mo. Sabi ng isang ginang. Pumasok naman sa Sir Kiefer na siyang kinabukan ng bibig ng ginang na nagpapaayos. Gaya ng dati, ayusin mo. Formal na sabi ni Sir Kiefer. Ah, siya na palang unahin mo. Bawi namang sabi ng inaayusan kanina ni bakla. Alice, ikaw munang tumuloy sa ginagawa ko. Utos niya sa isang babaeng sumalubong sa amin kanina. Tumango naman ito at nagtungo na sa ginang. Dito tayo. Ipinasok niya ako sa isang kwartong may malaking salamin pero walang tao. Anong gagawin natin dito? Takang tanong ko sa kanya dahil sa labas na naman ako inaayusan dati. Dito na tayo. Alam mo naman, VIP sa Sir Bentacourt. Umupo na ako sa isang malambot na upuan nila dito. Iba na yan, girl ha. Dala-dalawang Bentacourt na naghahabol sa'yo. Mapang-asar niyang sabi. Isa ka pa. Puro kayo mali siya. Wala nga lang yun. Inaay lang nila ako makapartner sa isang party. Yun lang yun at wala nang iba. Sagot ko sa kanya. Hoy, ano ka? Patay mali siya? Marami silang pwedeng ayain pero ikaw lang inaay nila, no? Manid ka, girl? Napangiwi na lang ako sa kanya. Kung ano nung iniisip ng mga tao ngayon. Ano ka ba? Obligasyon kong sumunod sa lahat ng utos si Sir dahil sekretary niya ako. Hanggang gabi, sekretary? Ikaw na lang maniniwala sa dahilan mong yan, bakla, no? Overtime, sabi ko. Ay gaga, anong overtime? Pwede silang mag-akit ng babaeng gusto nila dahil hindi na sila mahihirapan. Knowing Mr. Bentacourt, mababang pasensya noon, girl. Kung sa mga kamiting nga niya na malilate lang ng 10 minuto, nilalayasan niya na. Ikaw pa kaya na ilang oras inaayusan? Paano mo nasabi? Saad ko dahil paano na naman nalaman na may nilalayasan nga siyang kamiting niyang na late. Aba, magbasa-basa ka rin kaya paminsan-minsan sa dyaryo o kaya mga articles. Saad niya. Hindi na lang ako sumagot at pinagpatuloy niya naman ang ginagawa niya. Pagkaraan ng ilang oras gaya ng dati, natapos din kami. Oh, ayan na, sir. Finish na. Sambit ni bakla ng punta namin si sir na naghihintay sa amin sa sofa. Let's go. Ayaw niya kaagad.
Hindi pa nga kami nakakabayad eh. Tinignan ko si bakla at nakangiti lang. Go na girl, sambit niya. Nabayaran na ba to? Pero kapag nagbabayad sila kapag tapos na ako. Lito man sumunod na ako kay sir at sumakay ng kotse niya, saka nagtungo sa party. Good evening, Mr. Bentacourt. Mga sunod-sunod na bati sa kanya ng mga nakakatanda sa kanya. Puro tango lang naman ang ginagawa niya sa mga ito. Hey, Kaz! Inakbayan ni Sir Logan ng pinsan niya. Lumayo naman ako ng kaunti. Hey, pretty! Kinindatan ako ni Sir Logan at di nagbago ako na ekspresyon ko. Ano bang bago sa kanya? Hi, Kiefer! Medyo maarting bati sa kanya ng kasama kanina ni Sir Logan. Napangiwi naman ako sa arte niya sa pagsasalita. Lalapitan sana siya ng babae nang lapitan ako ni Sir Kiefer. Easy, Kaz? Tatawa-tawang sabi ni Sir Logan. Lumayo naman yung babae na parang napahiya. Come here, Liza. Tawag ni Sir Logan. Doon sa babae. Liza palang pangalan. May dumaan sa aming waiter at kumuha si Sir ng dalawa at iniabot sa akin ng isa. Kinuha ko ito at inamoy. Baka kasi alak ay hindi ako umiinom. Mabuti na lang at amoy juice, pineapple flavor. Samantalang ang kay Sir ay dark red siguro, wine. Sumimsim na lang ako sa hawak kong juice habang pinapanood ang mga nasa paligid ko. Kanya-kanya silang grupo at mundo. Nagulat na lang ako na biglang may tumulak sa likod ko na siya nagiging dahilan ng pagbagsak ko. Ipinikit ko ang mga mata ko at handa nang bumagsak sa sahig at makakarinig ng mga hagalpak na tawa na may biglang sumalo sa akin. Oh my God! Dinig kong silhal ng ibang mga babae. Iminulat ko ang mga mata ko at tinignan ang taong sumalo sa akin at si Sir Kiefer. Mabilis kong inayos ang tayo ko at kita ko ang basa niyang suit, gawa ng hawak-hawak kong juice kanina. I'm sorry, sir. Sambit ko habang pinupunasan ang basa niyang suit. Pinigilan niya naman ang kamay kong nagpupunas ang damit niya. Are you okay? Ako ang kinumusta niya ay siya nga tong basang-basa ng juice. Opo, sir. Sagot ko sa kanya. At ibinaling ang mata sa mga taong nasa likod ko. Nananadya ka ba, Liza? Tanong niya. Humarap naman ako sa likod ko at nakita ko si Liza, nakapartner ni Sir Logan kanina. I'm sorry, Kiefer. Hindi ko sinasadya. Na-out of balance ako. Paawa niyang saad. Lahat ng atensyon ng mga guest dito ay nasa amin na ang atensyon. Out of balance? What a nonsense excuse. May diin niyang sabi. Napayo ko naman si Liza. Hinawakan ko sa braso si Sir dahil baka ako ano pang masabi niya. Sir, okay lang po. Tama na. Pag-aawat ko sa kanya. No, alam kong sinadya mo. Hindi pa rin nagpaawat si Sir. Tama na, Kiefer. Babae yan. Singit na rin Sir Logan. Let's go, sir. Medyo may lambing kong sabi saka siya hinawakan sa kamay. Tumingin naman siya sa akin. Kinakabahan man ako'y pansin ko pa rin ang sunod-sunod na pagtaas baba ng Adam's apple niya. Akala ko tatanggalin niya ang kamay kong nakahawak sa kanya pero hindi. Inaya ko na siyang lumabas and thank God. Sumunod naman siya. Bakit ba hinayaan mo na lang na ginanon ka lang ng babaeng yun? Tanong niya sa akin na makalabas kami sa event. Eh sir, hindi naman po ako napatol sa mga ganun eh. Sinadyaman po o hindi. Napasa po na lang siya sa kanyang noo at bumuntong hininga na para bang sukong-suko na. Tinignan niya ang kamay kong nakahawak pa rin sa kanya. Napalunok-tabal ako at mabilis na tinanggal yun. Pasensya na po, sir. Yung sabi ko, dahil sa kahiyan. Let's go. Aniya kaya sumakay na ako sa kotse niya. Tahimik lang kaming dalawa sa loob ng kotse niya habang nasa biyahe. Nakarating kami sa harap ng bahay na walang nag-iimikan. Salamat po, sir. Tumango lang naman siya kaya binuksan ko na ang pintuan ng kotse niya. Pagbaba ko, hindi pa rin siya naaalis. Nakatingin lang siya sa akin. Good night po. Ingat kayo. Ngumiti lang siya at saka na pinanda ng kotse niya. Pumasok na lang ako sa loob ng mawala na siya sa paningin ko. Bakit ba naging gano'n na lamang ang kinikilos niya kanina? Napabuntong hininga na lang ako habang iniisip ang mga nangyari sa party. Alam kong naiiyak na siya kanina habang pinagsasalitaan ni Sir Kiefer. Siguro nagalit dahil natapon ko sa kanya yung juice na dahilan ng pagtulak o ano sa akin ng Liza na yun. Dapat sa akin na lang siya nagalit dahil kung nag-iingat ako hindi ko matatapon sa kanya yung juice. Malagkit nga pala sa katawan ng juice kapag natuyo. Nagbihis na lang ako at tinanggal ang makeup sa mukha ko. Itutulog ko na lang ang lahat. Kiefer's POV. Bakit ba ang init na naman ng ulo mo kagabi? Tanong ni Logan. Agang-aga nasa bahay ko. Wala. Walang gana kong sagot sa kanya, saka kumuha ng gatas sa ref. Anong wala? Dahil ba sa natapunan ka ng juice sa katawan o dahil natumba si Samantha? Sinamaan ko siya ng tingin sa sinabi niya saka umupo. Sabing wala eh. Imposibleng wala. Ano yun? Nagalit ka na lang agad?
Dahil kay Samantha, no? Mapang-asar pa niyang saad. Kung nandito ka lang para kulitin ako ng kulitin, umalis ka na. Ito naman no, ang sungit-sungit mo na naman. Red day mo? Nangulat naman ang noo ko sa sinabi niya. Anong red day? Kuryoso kong tanong sa kanya. Yung sa babae, buwan ng dalaw. Lalong nangunot ang noo ko sa sinabi niya. Anong buwan ng dalaw? What the hell, Kiefer? Tao ka ba? Bakit? Tao ka ba? Balik tanong ko sa kanya. Anong red day at buwan ng dalaw ba? Yung lumalabas sa babae buwan-buwan. Kamot ulo niyang sabi. Anong lumalabas sa babae buwan-buwan? Diretsuhin mo nga ako kung ano na pang sinasabi mo eh. Inis ko nang sabi sa kanya. Napahilamos naman siya sa mukha niya na para bang hirap kong makaintindi. Ano ba naman yan? Menstruation? Gago. Menstruation lang pala kung ano na pang sinasabi mong red day. Buwan ng dalaw at lumalabas sa babae buwan-buwan. Dami mong alam. Bakla ka ba? Sinamaan niya naman ako ng tingin sa sinabi ko. Ulol, anong bakla? Baka ikaw ang bakla sa ating dalawa. Wala man lang naging babae. Sumimsim ako sa gatas na kinuha ko kanina sa ref. Hindi ko na kailangan maghanap dahil sila naman ang nalapit sa akin. Dahilan ko, wala pa akong oras sa babae. Sila nga, pero wala ka namang natitipuhan. Kapag nilalapitan ka, nagagalit ka. Ano, allergic ka sa babaeng nagkakagusto sa'yo? Tumayo ako sa kinauupuan ko at nagtutungo na lang sa sala. Sumunod naman si Logan. Umiiwas ka? Hindi na tayo pabata, cuz. Huwag mong sabihin sa edad mong yan, virgin ka pa. Tinignan ko si Logan at diretso sa mga mata niya at sinamaan ng tingin. Hindi nga, virgin ka pa? Hoy, baka hindi na tumigas yung Dragon Balls mo. Na-stuck na. Nagjakaks ka naman lang ba kahit minsan sa isang buwan? Kabasusan talagang lumalabas sa bunganga na isang tuwi. Manang, pakuha mo nga ako ng bread? Sigaw ko sa katulong ko dito sa kabinaling ulit ang tingin kay Logan. Igagaya mo pa ako sa'yo. What the hell? Simula isinilang ka, hindi ka pa naglalabas? Ito na po, sir. Inilapag na ni Manang yung bread na pinakuha ko. Hindi ko siya inimikan at kumain na lang ng bread. Ipo na yan, bawasan mo. Busalan ko ang buong bread ang bunganga niya. Grabe ka naman sa akin. Pwede man naman akong alokalin, hindi yung susubo mo pa ng buo. Sinamaan ko lang naman siya ng tingin. Pero ang ganda na si Manta. Nakangiti niya pang saad. Sa taas siya nakatingin na para ba nag-i-imagine pa. Marami rin nagkakandara pa sa'yo dyan. Huwag mo nang isali sa listahan mo ang sekretary ko. May gusto ka ba kay Samantha? Natigilan naman ako sa sinabi niya at tinignan ulit sa mga mata niya at nakatingin na rin siya sa akin ng aasar. Ang sabi ko, huwag mo siyang isali sa listahan mo. Ang layo mo. Pero kasi ang dami nga nila pero si Samantha yung kakaiba sa kanilang lahat. Kapag nagpapakita ko sa kanya para bang wala siyang pakailam, wala nagbabago sa ekspresyon ng mukha niya. Hindi mo mabasa kung kinikilig ba siya, nagagalit o naiinis, basta walang emosyon. Tumingin siya sa akin. Baka hindi ikaw ang type. Sabi ko na lang saka uli uminom ng gatas. Sino? Ikaw? 3 buwan na nga siya nagtatrabaho sa'yo pero hindi siya nagpapakita ng motibo na may gusto siya sa'yo eh. Napaisip naman ako sa sinabi niya. He's right. At mabuti naman yon kesa tumulad siya sa mga nakaraan kong sekretarya. Basta, huwag mo isama yun sa mga babae mo. Sabihin mo na lang kasi kung may gusto ka ba sa kanya o wala. Para pag wala, di akong puporma. At kung meron, ididistansya ako, di ba? Ano? May gusto ka o wala? Ibinaba akong hawak kong gatas at tumayo. Saan ka na naman pupunta? Ano ba, Kiefer? Tinatanong nga kita eh. Umakyat na ako pataas kaysa makinig pa sa mga sinasabi niyang mga walang kwenta naman. O sige na nga, ganito na lang. Pag sa loob ng 1 buwan, hindi ka pa rin puporma sa kanya, pupormahan ko na siya at kung sa loob ng 1 buwan, napormahan mo na siya, didistansya ako. Ayoko dumiretso sa ambulansya, no? Maraming iiyak sa mukha ko to. Sigaw niya mula sa baba. Umuwi ka na lang. Saad ko na nakatalikod na sa kanya. Ang usapan ay usapan, Gaz, ha? Bahala ka dyan sa buhay mo. Pumasok na ako sa kwarto ko at maliligo. Aga-aga bunganga yung naririnig. Kala mo manok, putak ng putak. Napatigil naman ako at napaisip sa sinabi niya sa loob ng 1 buwan. Like what the hell, Kiefer? Papa-apekto ka sa pinsan mong yun? Hoy, Samantha! Tawag sa akin ni Danica, papasok pa lang ako ng building. Bakit? Tanong ko na makalapit ako sa kanila. Sama ka, girl? Tanong ni Aldrin. Saan? Ano ka ba? Magsa-summer na oh. Taginit na, hindi mo ba ramdam? O ano naman? Napairap naman si Aldrin sa sinabi ko. Gaga ka talaga. Matalino ka nga pero may pagka-loading ka rin minsan no? Pagtataray niya. Plano namin mag-swimming sa weekends. Si Leticia naman na nagsalita.
Ano, sama ka? Si Danica naman. Okay lang, wala naman akong ginagawa eh. Sagot ko. Yon! Masayang sabi ni bakla. Sino mga kasama natin? Tanong ko sa kanila. Di tayong apat, halos tayo lang naman na magkaka-close dito eh. Sagot ni Aldrin. Hi girls! Sabay-sabay kaming napalingon sa nagsabi nun at anak ang iting si Sir Logan. Mukhang napapadala ang punta niya rito ha. Hi sir? Medyo may landing bati ni Aldrin. Silata naman siya ni Leticia. Parang narinig ko kasing may bala kayo mag-swimming this weekends. Tanong naman niya sa amin. Opo sir. Gusto niyo sumama? Nilakihan ko ng mata si bakla pero deadma lang siya. Mga akit pa ay nakakahiya. Baka mamaya nakakaistorbo kami. Sure. Masayang pagpahig ni Sir Logan. Ngumiti naman ang pagkalapad-lapad si Aldrin. Aga-aga Logan, babae na naman ang kinakausap mo. Dinig kong sambit sa likuran ko. Nilampasan kami ni Sir. Patay, nandyan na siya. Good morning po sir. Patikot na pahinto naman siya sa paglalakad at tumarap sa amin. Anong ginagawa mo dyan? Hindi ba niya ako nakilala? Sa bagay, nakatalikod naman kasi ako sa kanya kanina. Kinakausap lang po sila sir. Mauna na ako. Paalam ko sa kanila at lumapit na kay Sir Kiefer, pero kay Sir Logan na siya nakatingin. Naglakad na siya at sumunod naman ako sa kanya. Ramdam ko ang pagsunod ni Sir Logan sa likuran ko. Saan tayo magsaswimming sa weekends? Tanong ni Sir Logan na makasakay kaming tatlo sa elevator. Napasulap naman ako kay Sir Kiefer na tahimik at diretso lang tingin. Hindi ko pa po alam sir. Inay lang din po kasi ako eh. Sagot ko sa kanya. Okay. May maganda akong alam na resort, baka pwede ko isuggest sa kanila. Nauna nang lumabas si Sir Kiefer at sinundan naman namin ni Sir Logan. Maya-maya pa'y huminto siya at humarap sa amin kaya't napahinto rin kaming dalawa ni Sir Logan. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Sir Kiefer kay Sir Logan. Pupuntahan ka? Walang kasiguruduhan niyang sagot. Umuwi ka na. Walang pasubaling saad ni Sir. Ito naman eh. Gusto mo sumama sa swimming namin ni Samantha? Lumingon naman sa akin si Sir kaya yumuko ako. Tumalikod naman sa saman at pinuksan ang pintuan ng office niya. Dumiretso siya sa table niya at ganun din ako samantalang si Sir Logan nakaupo na sa may sofa. Ano ka? Sama ka? Mag-relax ka naman kahit minsan. Magsa-summer na oh. Pamimilit ni Sir Logan. Ayoko. Diretsong sagot ni Sir Kiefer. KJ naman ito eh. Kung ayaw mo, di kami-kami na lang. Diba, Samantha? Napalingon naman ako sa kanya at kay Sir Kiefer na lumingon din sa akin. Opo sir. Medyo utal kong sagot. Bakit naman kasi dalawa pa silang lumingon sa akin? Yun lang ang narinig ko mula sa kanya. Hoy, seryoso kaya si Sir Logan sa sinabi niya kanina? Unang tanong ni Aldrin na makapunta kami sa cafeteria. Ewan, wika ni Leticia. Siguro, sagot naman ni Danica. Bumuntong hininga lang ako. May problema? Tanong sa akin ni Danica. Wala naman. Bakit kasi inaya mo pa si Sir Logan eh? Bakit? May problema ba sa kanya? Samantha? Wala naman. Nakakahiya lang. Oo nga naman, bakla ka. Katarayan mo kasi eh. Mamaya hindi natin afford yung resort na gusto niya. Napakamot naman si bakla sa ulo niya, tapos sinabi ni Danica. May trabaho naman tayo oh. Kung makatipid kayo, kala niyo naman may pamilya na eh. Napairap lang si Danica kay bakla. Hayaan niyo na. Okay na lang siguro yung may kasama tayo para hindi tayo-tayo lang. Sambit naman ni Leticia. Fine. Sukong sabi ni Danica. Oy, Samantha, ang haba ng buhok mo kanina. Pag-iba ni Aldrin sa usapan. Ano na naman? Sabi ko at sumubo sa pagkain ko. Dala-dalawang benta court kasabay mo naglakad kanina. Ano ka ba, bakla? Lahat na lang ba may mali siya? Hindi naman sa ganun. Ang cute niyo lang tingnan. Napangiwi naman ako sa sinabi niya. Anong cute dun? Ano, pusa at aso lang? Cute? Ay, oo nga pala. Tara sa mall mamaya after work. Biglang ayaw niya naman ngayon. Pwede. Sang-ayon naman ni Leticia. Tara. Masiglang sabi rin ni Danica. Tinignan naman nila akong tatlo na hindi ako sumagot. Sasama ako. Sambit ko. Bumalik na kami sa mga trabaho namin at nagkita-kita rin sa baba na matapos ang oras ng trabaho namin. Ano, gora na? Masayang sabi ni Aldrin at para bang batang patalon-talon. Sabay-sabay naman kaming lumabas at sumakay ng magkasunod na taxi. Magkasama kami ni Danica at si Aldrin at Leticia naman sa kabila. Pagkarating namin ng mall, mabilis kami nagbayad at bumaba ng taxi. Ang tagal na natin magkakasama, pero ngayon lang natin naisip na lumabas na magkakasama. Sabi ni bakla habang nakatingin sa harap ng mall. Pare-pareho tayong busy eh.
Sabi naman ni Leticia. Sabagay, tara na. Hawak-hawak kamay kaming apat habang sabay-sabay na pumapasok sa mall. San tayo? Tanong ko habang lakad kami ng lakad dito sa loob ng mall. Tara, salon? Aya naman ni Aldrin na mabilis na silang ayunan ng dalawa. Sumama na lang ako dahil 3 sila. Ako 1 lang. Good day, ma'am. Sir? Bati na isang babae sa amin na makapasok kami sa isang salon dito. Wala kaming kasamang sir, no? Mataray na sabi ni bakla. Pasensya na, ma'am. Natatawang sabi ng babae. Yan, ganyan. Wala kaming kasamang lalaki dito. Nagtataray pa rin siya. Sir naman kasi talaga eh. May hotdog at itlog ka, no? Pagbabara sa kanya ni Leticia. Kaga? Gusto mo iluto ko? Biro pa rin niyang sabi. Ew, yak! Kadiri ka, Leticia. With matching takip-takip pa siya sa bunganga niya na akala mo, totoong nagsusuka. Tawanan tuloy kaming lahat dito sa loob ng salon. Anong sa inyo, ma'am? Tanong para isang babae. Pahatoil ako, si Danica. Ikaw bakla, huwag mo sabihin magpapariban ka. Natatawang sabi na naman ni Leticia. Oo, bakla ka, magpapariban ako? Baka gusto mong unahin na kitang kalbuhin. Nakikita mo na maiksi ang buhok ko, iririban mo pa? Ano? Gusto nang sunugin ang anit ko, te? Gusto mo unahin kita? Pambabara pa ni Aldrin kay Leticia. Langiya, wala na atang tigil kakatawa ko dito sa mga to eh. Pati mga staff natatawa na rin sa amin. Sa'yo ma'am, ano pong sa'yo? Tanong na rin sa akin ng staff nila. Ano? Ano bang gagawin ko dito? Sumama lang ako sa kanila. Pa-highlight ka ng buhok, Samantha. Suggest siya naman ni Danica na inasikaso na ngayon ng isang staff. Oo nga, Samantha. Sabi ni Aldrin. Tinignan ko ang staff at ginitian. Sige po, yun na lang. Sagot ko sa staff na mag-aasikaso sa akin. Anong kulay po? Napatingin naman ako sa kanila dahil wala akong alam. Ako bahala sa kulay box. Si Aldrin ang sumagot. Alam niyo ba yung kulay na may pagka-red siya pero konti lang? Yung pag-red niya sa buhok tapos white yung naghahalo yung white at brown ang kulay? Pagpapaliwanag ni Aldrin. Tumangutango naman yung staff na parang nasusunod ang sinasabi ni Aldrin. Ganito po ba? Pagpapakita naman ng isang staff. Yan, oo, ganyan nga. Sabi ni bakla. Tatalikod na sana siya nang maharap ulit siya doon sa staff na nagpakita ng picture ng kulay ng buhok. May mga ganyan naman pala kayo, bakit niyo pinapakita sa kanya? Tatanong niyo pa kung anong kulay. Diyos ko naman, nai-stress ang bangs ko sa inyo. Pagtataray ni Aldrin. Pasensya na, ma'am. Paumanhin naman ni ate. Naku ate, huwag mo seryosohin yan si bakla. Ganyan na talaga siya. Sabi ko naman sa kanya, baka kasi seryosohin ni ate eh. Uy ate ha, ganun lang ako. Walang seryosohan. Sabi naman ni bakla. Nagkanya-kanya na kami, tigi-isa na rin ang mga staff. Ang tagal-tagal naman ito eh. Inaantok na ako sa ginagawa niya. And thanks God, after a million of minutes, natapos din kami. Grabe, ilang oras ba to? Binanlawan ang buhok ko at pinatuyo. Nakita ko naman yung kulay at maganda. Basa pa, kasi sabay-sabay kaming natapos sa salon at nagkanya-kanya ng bayad. Samantha, ang ganda mo! Sambit ni Aldrin sa akin saka hinawak-hawakan ang buhok ko na makalabas na kami. Tara na nga kumain? Aya naman ni Danica. Nagutom nga rin ako eh, pero tama si bakla Samantha, bagay sa'yo. Pagsang-ayon naman ni Leticia. Hindi na lang ako nagsalita at kumain na kaming 4 saka umuwi na matapos. Baklang Samantha! Malakas na tawag sa akin ni Aldrin na papasok na ako ng building. Nilingon ko sila at magkakasama silang 3. Saan kayo galing at ang aga-aga magkakasama na naman kayo? Tanong ko na makalapit na sila sa akin. Nakita-kita lang kami dyan sa labas. Napatango na lang ako sa kanila at sabay-sabay na rin pumasok sa building. Grabe Samantha, ang ganda-ganda mo. Namamanghapang sabi ni Aldrin. Umayos kang babae ka ha, baka tumuwid talaga ako. Natawa kami dahil yung boses niya, boses lalaki na. Grabe ka, kapag ako nagbibiro sa'yo, diring-diri ka pa. Tapos si Samantha nagpakulay with highlight pa ng buhok, magpapakanalaki ka na? Balik niya ang sabi kay bakla. Che, hindi kita type eh. Hinawakan ni Leticia ang bandang dibdib niya na akala mo nasaktan talaga. Na-hurt naman ako. Bahala na nga kayo. Kunwaring tampo naman niya saka nauna. Yari ka dun bakla, sayuin mo yun. Si Danica. Lambingin mo. Sunod ko ring sabi kay Danica saka sabay kaming iniwan si Aldrin. Ay mga bakla kayo. Joke lang yun eh. Ano ba yan? Dinig ko pang sabi niya saka hinabol si Danica. Napapailing na lang ako sa kanila. Pagpasok ko sa office ay wala pa rin si sir. Kaya naisipan ko na lang magtambo muna at tinisan ang table niya. Ang kalat-kalat kasing tinan gawa ng mga papeles dito.
Maalikabok na rin pala ang trophy ng kumpanya. Tapos na ako magwalis at punasan ng mga trophy niya. Inayos ko na lang ang magkalat ng mga papeles sa table niya. Maya-maya pa, bumukas na rin ang pintuan ng office. Sumama ka na kasi. Dinig kong boses si Sir Logan. Nandito naman pala to para mangulit kay Sir. Good morning, Sir. Bati ko nang dumaan siya sa akin. Teka, anong ginagawa mo dito? Kumunot ang noo ko sa tanong ni Sir. Ano pa bang ginagawa ko dito? Malamang sekretary niya ako. Nasaan si Samantha, miss? Tanong ni Sir Logan. Dumoble ang pangunot ang noo ko dahil sa mga tanong nila. Tinignan ko si Sir at tinaasan ako ng kilay. Tapos kay Sir Logan nakakunot din ang noo. Naani mo'y naghihintay na isasagot ko. Tinatanong kita, Samantha. Nagpapasok ka sa ito para maglinis? Napairap na lang ako dahil doon. Like, what the hell? Nagka-amnesia ba sila dalawa para kalimutan ang pagmumukha ko? Sir, si Samantha to. Sabi ko sa kanya. Nasaan nga si Samantha? Hindi ako nagpapasok ng kung sino-sino sa opisina ko. Wika ni Sir Kiefer. Si Samantha nga ito. Hello, ako po ito. Si Samantha. Samantha Luis Vergara. Palipat-lipat ang tingin ko sa kanilang dalawa at parehong kunot ang noo. Si Samantha ka? Natatawang parang hindi pa naniniwala sa Sir Logan. Kung ayaw niyang maniwala, edi wag. Tilalikuran ko sila at naupo na sa table ko. Ramdam ko naman ang pagsunod ng mga mata nila sa akin. Samantha, tawag ni Sir Kiefer. Po, sagot ko habang hindi nakatingin sa kanila. Dinig ko naman ang pagtawa ni Sir Logan. Bagong hairstyle tayo ngayon na, wika ni Sir Logan. Pasensya na, hindi kita nakilala dahil sa buhok mo. Tumikim pa si Sir Kiefer saka naupo sa upuan niya. Samantha, tawag ni Sir Logan kaya nilingon ko siya. Tumitig pa siya sa akin bago nagsalita. Hindi ko akalaing maikagaganda ka pa bukod sa makeup pretty. I am so proud of you. Napangiwi naman ako sa huling sinabi ni Sir Logan. Ano nakaka-proud doon? Narinig ko na naman ang pagdikim ni Sir Kiefer kaya sa kanya naman ako napalingon. Pero hindi siya nakatingin sa amin. Focus lang siya sa laptop niya. Kung ayaw mong sumama sa swimming namin, edi wag. Samantha, see you at Saturday. Sa kanya ako kinindatan at lumabas ng office. Ano ang trip ng lalaking yun? Napailing na lang ako tapos alingon si Sir Kiefer na nakatingin na sa akin at kunot ang noo. Tinaasan ko siya ng kilay pero nag-iwas siya ng tingin. Ano rin trip nitong boss kong to? Ang weird ng mga lalaki ngayon na. Bahala nga kayo sa buhay nyo. Ginawa ko na lang ang trabaho ko. Kakausapin lang ako ni Sir kapag may niutos siya. Sa bagay, as usual naman, nakakapagod ay maging sekretary, ang daming trabaho. Utos dito, punta doon. Tapos kailangan mo rin basahin ng ibang papeles. Nakakapagod. Ano naman ginagawa ni Sir Logan sa office si Sir Kiefer? Tanong ni Danica. Parang pinipilit si Sir Kiefer na sumama sa atin sa Saturday. Sagot ko sa kanya. We, hindi nga. Oh my God, 2 opang sasama sa atin? Kinikilig at natutuwang sabi ni Bakla. Hindi naman siya pinapansin. Ako nang o-order. Anong gusto mo, Samantha? Danica? Tanong Leticia. Menudo ako. Sa akin beefsteak. Thank you. Sagot na rin ni Danica. Okay. Akmang tatayo na sana sa Leticia nang pigilan siya ni Bakla. Teka nga, kanina pa kayo ah. Hindi niyo ako pinapansin sa sinabi ko. Tapos ikaw, Leticia, silang dalawa lang talaga ang tinanong mo? Paano ako? Kunot ang noon niyang sabi. Ewan ko sa'yo. Tanong mo kay Batman. Kunwari pa rin niyang tampo. Natatawa na ako sa itsura ni Bakla. Grabe naman kayo. Sabi na nga joke lang eh. Ano ba yan? Nagtagal na natin magkakasama oh. Hindi niyo pa rin ba ako kilala? Sige na, maupo ka na dyan, Leticia. Ako na mag-o-order. Ako na rin magbabayad. Tumayo si Aldrin at nagpunta ng mag-order. Sabay-sabay kami nagbungis-ngis ang tatlo. Ay, naniwala ang Bakla. Natatawang sabi ni Leticia. Ganun pala maglambing ang baklang yun. Nanlilibre. Natatawa ring sabi ni Danica. Sumelyoso silang dalawa na makitang papalapit na si Bakla. O para sa'yo, Leticia, Danica. Inilapag niya ang 2 tray na dala niya, saka bumalik ulit at may dalang 2 tray na naman. O baklang Samantha. Abot niya sa akin ang pagkain ko. Thank you, sambit ko. Tampo pa ba kayo? Sorry na kasi, please. Paawa-epek pa niyang sabi. Kiss ko kaya kayo sa lips sa isa, want nyo? Yak! Kadiri ka, Bakla! Sa'yo na yung halik mo. Natatawang sabi ni Danica at tinakpan pa ang bibig. Ganoon din sa Leticia. Sorry na kasi. Wait na ka please pang kamay. Ayaw nyo? Kikis ko talaga kayo. Akmang kunwaring hahalikan niya sana si Danica nang biglang umatras si Danica. Oo na, oo na. Kadiri ka.
Kayo naman kasi eh. Kunwaring tampo niya na rin. Ano ka ba, Bax? Joke lang yun. Saad ko na rin. Naniwala talaga siya. Nakaka-hurt naman kasi yung joke niyo eh. Pinunasan niyang pisngi niya na akala mo may luha talaga. Natawa na lang kaming apat saka kumain. Pero totoo nga, baklang Samantha, sasama si Sir Kiefer? Kuryoso niya pa rin tanong. Inaaya siya kanina ni Sir Logan pero wala siyang sinabing sasama siya. Hindi niya sinasagot sa Sir Logan hanggang sa makalisan lang sa office si Sir Logan. Wala pa rin sinabi sa Sir Kiefer. Pagkukwento ko, ay sayang, kala ko pa naman 2 opa makakasama natin. Pero di bale, enough naman sa Sir Logan eh. Kinikilig niya na namang sabi, ewan ko sa'yo, lalandi ka na naman eh. Sambit na maliliti siya kay bakla. Che, inggit ka lang. Inirapan ni bakla sa Leticia. Pareho na lamang kaming napaling ni Danica sa kanilang dalawa. Bumalik ako ng office at abutan kong nakatulog si Sir Kiefer na nakaupo sa may sofa. Nakakatulog pa ba ito ng maayos ng ganyan ang pwesto? Tinapatan ko ang mukha niya at ang amo-amo talaga. Sinubukan ko siyang gisingin pero parang mahimbing talaga ang tulog niya. Puyat yata ito kagabi eh. Hinawakan ko siya sa magkabay ng braso sa kadahan-dahang inihiga sa sofa at nilagyan ng unan. Tinanggal ko na rin ang sapatos niya. Pagod at puyat siguro ito kagabi. Ginawa ko na lang ang magawain ko at pagkatapos sa 1 oras, nag-stretch ako dahil nakakangalay sa likod. Tinignan ko si Sir at mahimbing pa rin siya natutulog. Napansin ko ang necktie niyang parang sobrang higpit naman na ata. Tulog naman siya eh. Luluwagan ko na lang naman yung necktie niya. Dahan-dahan kong tinanggal ang necktie niya nang biglang hawakan niya ang kamay ko na siyang kinagulat ko. Tinignan ko sa mga mata si Sir at nakamulat na siya. Pulang-pula na mga mata niya na halatang bagong gising pa lamang. What are you doing? He said huskily. At tinatanggal ko lang po sir yung necktie niyo po. Utal ko pang sabi sa kanya. Pilit kong inaalis ang kamay ko sa pagkakahawak niya pero mahigpit talaga ang hawak niya sa akin. Masyado po kasing mahigpit. Naisip ko lang baka po kasi hindi kayo makahinga. Dagdag ko pa. Umupo naman siya at inalis na ang pagkakahawak sa kamay ko. Namulat tuloy dahil sa higpit niyang hawak. Tumingin siya sa kanyang relo tapos ay sa akin. 1 oras na akong tulog? Tanong niya sa akin na kitang tungo ko naman. Tumingin siya sa pinaghigaan niya kanina saka para nag-iisip. Pero hindi ako humiga dito kanina. Nagtataka niyang sabi. Ano po kasi sir, sinubukan ko po kayong gisingin kanina pero mahimbing po yung tulog niyo eh. Naisip ko lang po baka nahihirapan po kayo sa pagtulog kaya inihiga ko po kayo. Sabi ko. Tinignan niya ako diretso sa mata kaya't napaiwas ako ng tingin. Salamat sa pag-aalala. Pasensya ka na, puyat lang talaga ako. Tumungon lang ko sa kanya. Kumain ka na po, sir? Hindi pa, sagot niya. Gusto niyo po, ipagbili ko kayo sa cafeteria? No need, dito ka na lang. O-order lang ako. Saka niya nilabas ang cellphone niya. Tinignan niya ako at kinunutan ng noo kaya kinunutan ko rin siya. Aba malay ko ba kung bakit niya ako kinukunutan ng noo? Maupo ka, sambit niya. Napataas naman ang kilay ko at na-realize kong kanina pa nga pala ako nakatayo. Kaya umupo ako sa kabilang sofa kung saan pantay lang kami ni sir. Hintay na lang muna natin. Nagdekwatro siya at diretsong harap niya sa akin. Nailang naman ako ng kaunti. Sir, tapos na po ako sa pinapagawa ninyo. May papagawa pa po ba kayo? Sisimulan ko na po habang naghihintay ka. Tinignan niya naman ako sa mga mata ko at wala man lang kaimo-emosyon na ekspresyon niya. Blanko lang. Wala akong ipagagawa. Maupo ka na muna dyan. Sambit niya saka umiwas ang tingin sa akin. Hindi kami nagkibo ang dalawa. Walang imikan. Nakakabing katahimikan hanggang sa may kumatok na sa office si sir. Tatayo na sana ako na unahan ako ni sir at siya na nagbukas doon. Niluwanan ng food panda delivery. Thank you sir. Saad ng delivery. Sinilyapan niya ako sa loob at mukhang nahalatayo ni Sir Kiefer na tumingin din sa akin. Ibinilek ni Sir Kiefer ang tingin sa nagde-deliver. Nang tignan ko rin ang delivery, nginitian ako. Okay na lahat ng order ko. Makakaalis ka na. Medyo may pagkarud ang sabi ni sir. Lalo pa't sumusunod yung ginawa. Kaatras pala ng delivery man, bigla niyang sinadong pintuan. Mamaya pati naman ang mukha nun eh. Kilala mo ba yun? Tanong ni sir sa akin habang binababa ang mga pagkain. Hindi po sir. Sambit ko habang sa mga in-order pa rin niya ako nakatingin. Kumunot ang noo ko dahil sobra sa isang taong order niya. May bisita ka sir? Tanong ko sa kanya. Wala naman. Bakit? Ang dami mong in-order. Bakit? Nagugutumnan kayo? Walang preno kung sabi. Hindi ako nagugutuman. Sagot niya sa kanilagay sa harap ko yung ibang pagkain. Para sa yung iba, hindi ako patay gutom. Dagdag pa niya.
Pero kumain na po ako, sir. Ibabalik ko na sana sa kanya ng hawakan niyang kamay ko para pigilan. Merienda naman yan eh. Inalis na niya ang kamay niyang nakahawak sa akin. Pakiramdam ko tuloy parang may kuryente ako naramdaman. Salamat po, sir. Nahihiya akong sabi. Hinitian niya lang naman ako, tinanguan. Bakit ganyan ka, sir? Nakikita ko maganda mong ngiti kapag tayong dalawa lang. Pero kapag nasa labas ka na ng office mo, ang sungit mong tingnan. Pa-fall ka. Kumain na ako ng binili niyang merienda at sumubo na rin siya sa pagkain niya. Grabe, iba talaga ang big time. Nabibili lahat ng gusto mo. Salamat sa pamerienda, sir. Saad ko na matapos kaming kumain. Oo, as in lahat kinain namin. Ang sasarap kasi eh. Sayang naman kung itatapon lang, hindi ba? Ano naman sana kung nandyan si sir? Tinanguan niya lang ako at uminom na siya ng tubig. May lumampas pang sauce sa bibig niya. Otomatiko namang tumayo ang katawan ko at pininasan na sa taas ng bibig niya. Ayan! Sambit ko na matanggal ko to pero natigilan din ako na nakatingin siya sa akin na nanlalaki ang mga mata. Bigla ako nakaramdam ng hiya nang ma-realize kong ginawa ko. Shit! Pasensya na po, sir. Hindi ko po sinasadya. Nahihiya akong sabi. Hindi siya nagsalita kaya nilingon ko ulit at nalaki pa rin ang mata niya habang nakaawang pa ng kaunti ang bibig niya. Sir? Agaw atensyon ko sa kanya. Tinignan niya ako at naupo pa siya. Sunod-sunod ang pag-ubo niya at napabuga pa siya ng hangin. Pasensya na po talaga, sir. May sauce po kasi kayo sa bibig. Nakayoko kung sabi. Dinig ko ang paglagot ko ng tubig at napatikim siya nang matapos ito. Mabilis kong inayos lahat ng kalat namin at mabilis din akong lumabas ng office. Wow, anong ginawa ko? Napahilamos na lang ako sa mukha ko dahil nakakahiya talaga. Nakakainis ka, Samantha. Anong pumasok sa utak mo at ginawa mo yun? Diyos ko naman eh. Oh my God. No, 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 no. Sana hindi naman. Diyos ko Lord, take me now. Sana hindi naman yun ang isipin niya. Sana naman hindi. Pero hindi na ako magugulat kung bukas o mamaya. Pagpasok ko, tatanggalin niya na ako sa trabaho. Shit. Sana naman hindi. Sana hindi naman mag-isip ng kung ano si sir. Sana hindi niya isipin nilalandi ko siya. My God, Samantha, hindi ka talaga nag-iisip. Paano kung naiisipin niya na nilalandi ko siya? Goodbye, job. Nasasapo ko ng ulo ko dahil sa ginagawa ko. Kainin mo na ako, lupa. Please. Inilagay ko na sa basurahan ng mga kalat namin at pabalik na sa office. Sana naman bumagal ang oras. Sana naman, please. Pero kung kailan mo naman hinihiling na bumagal, doon naman bumibilis ang oras. Hindi ko na lang namalayang nasa harapan na pala ako ng pintuan ng office ni sir. Mariin pa akong pumikit kung bubuksan ko ba o hindi. Hahawakan ko pa lang sana yung pintuan nang bigla itong bumukas at mukha agad ni sir ang bumungad. Sir! Gulat kong sabit maski siya'y nagulat na makita ko. Ano pang ginagawa mo dyan? Pumasok ka na. Sambit niya. Pumasok naman ako nang naiilang. Hindi pa ako dumiretso sa upuan ko at nakatayo pa ako. Anong tinatayo-tayo mo dyan? Tanong niya nang maisarado niya na ang pintuan. Ano po sir? Pasensya na po talaga. May sauce po kasi kayo sir. Sana hindi po kayo nag-isip na masama. Sir, wag niyo naman po akong tatanggalan ng trabaho. Pagmamakaawa ko. Narinig ko naman ang pagtawa niya kaya tumingin ako sa kanya. Nagulat pa ako nang bigla siyang tumawa ng malakas. Hindi na maipinta ang mukha ko pero siya tawa pa ng tawa. Seryoso ba to? Tumatawa si sir? Wala siyang tigil sa kakatawa niya. Hawak-hawak pa nga niyan tiyan niya. Iniisip mo bang iniisip kong nilalandi mo ako? Diretso niyang sabing natatawa pa. Tumango na lang ako. Hell no! Hindi kita aalisin. Iiling-iling pa niyang sabi. Nagkakaroon na kaya ng pagtingin si Samantha para kay Kiefer? Ano kaya mangyayari kay Samantha na ikakagalit ni Kiefer? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.